Binigyang diin ng buong Kongreso ang malinis at kawalan ng korupsyon sa pambansang pondo na nilagdaan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga. Si Earl Tobias para sa buong detalye live. Earl! Princess, pinuri ng liderato ng Kongreso ang paglagda ni Pangulong Marcos Jr. sa 2026 National Budget. Paninindigan ng mga mambabatas, yan na ang pinaka-transparent at pinakamalinis na budget ng bansa sa buong kasaysayan. Si Senate President Soto ibinida ang pagbibigay diin ng Pangulo sa inilagay nilang probisyon sa General Appropriations Act na nagbabawal sa political patronage o pangingialam ng mga politiko sa pagbabahagi ng pambansang pondo. Nakatitiyak rin anya si Soto na ang 2026 budget ang pinakamalinis na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ganyan din ang sentimiento ni House Speaker Faustino Boji III, lalo na't anya sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa ay ini-livestream ang Bicameral Conference Committee, pati na ang pag-amyenda ng Kamara sa 2026 National Budget. Tinawag ng Speaker na tunay na people's budget ang naturang pambansang pondo, kasabay ng pagtitiyak na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang makalulusot na korupsyon sa mahigit 6.7 trillion peso budget ng bansa ngayong taon. Si Senator Erwin Tulfo naman pinasalamatan ng Pangulo sa pag-veto nito sa 92.5 bilyong pisong halaga ng unprogrammed appropriations ngayong 2026. Patunayan niya itong nakikinig ang Pangulo sa kanilang pakiusap na limitahan ang paggamit ng unprogrammed funds at may kitaan niyang inuuna ng Pangulo ang pananagutan pagdating sa paggamit ng pambansang pondo. Kung si Senate President Pro Tempore Ping Lacson naman ang tatanungin, naninindigan siya na dalawa lang ang kinakailangang item sa ilalim ng unprogrammed appropriations. At yan ay ang Local Counterpart Fund and Government Support to Foreign Assisted Projects at ang Revised AFP Modernization Program. Binigyang diin naman ni Lacson na ang UA ay mga non-cash items na maaari lang magamit kung nakasunod ito sa ilang special provisions. At tanging ang Pangulo lang ang otorisadong mag-aproba ng paggamit ng unprogrammed funds at pag-augment ng items sa ilalim ng regular budget. Samantala, Princess, sa January 2026 pa ang balik sesyon dito sa Kamara kung saan inaasahan naman na unang-unang mapag-usapan sa ngalan pa rin nila ng transparency at accountability ay yan ngang dumadami ng bersyon ng anti-dynasty bill na naihain dito sa Kamara. Balik muna sa inyo.